Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ, tsaka kay Almighty Father dahil sa kapayapaan na binibigay niya sa atin. So, alam naman natin na magulo ang mundo. Yung buhay natin magulo. Tayo mismo magulo. Pero, ang bibigay sa atin ng peace of mind, si Jesus Christ siya kasi Almighty Father dahil sa kanila natin i-offer yung ating mga bagay na gumugulo sa isip natin or yung mga problems natin or yung mga events na nangyayari sa society. Dahil kung sa atin wala tayong magagawa kung tayo, no? Wala tayong magagawa. Kaya lahat ay ibibigay natin sa ating tatay tsaka kay Jesus. More than willing, si Almighty Father at si Jesus Christ na tanggapin, no, yung ating mga hinanaing dahil alam nila na pag ibinigay natin sa kanila yung ating problems, ibig sabihin nagtitiwala tayo sa kanila kaya masaya yung tatay natin, tsaka si Jesus Christ. So, nabasa na natin yung Revelation chapter 8. So, ito yung Revelation chapter 8. So, binuksan na yung seal. So, dito sa 7th seal, merong 7 na shofar or trumpets. So, ito na yung last na seal, no? Or yung pinakahuling scroll na nakaselyo or nakasarado na si Jesus Christ ang nag-open. Kasi siya lang ang worthy dahil siya lang ang hindi nagkasala at nasa kanya binigay niya Almighty Father ang kanyang power and authority. Nasa balikat na lahat ni Jesus Christ ang responsibility to judge the people of the earth. At na kaya Jesus Christ na rin, yung key of Hades and death. Di ba nabasa natin sa Revelation chapter 1 verse 18? Ano ba yung keys of Hades and death? So si Jesus Christ kung hindi tayo maayos sa paningin ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ, siya ang magja-judge sa atin at tayo ay dadalhin sa Hades and sa pangalawang kamatayan. Kaya nasa kanya ang keys of Hades and death na kay Jesus Christ. Sa kanya nakasalalay lahat. Kaya magtiwala tayo kay Jesus Christ. So dito sa yung recap natin dito sa Revelation chapter 8. Yung first trumpet o yung first shofar na pinatunog ng first angel, yung nasira yung mga forest. Siyempre pagkasama yung forest, yung mga vegetation, kasama rin doon yung mga animals na nasunog. Tapos yung second naman na shofar na pinatunog o yung trumpet, yung dagat naman, no, yung maalat na tubig dagat kasi sea. So sa sea, ano ba mga nasa sea? Yung mga fishes tsaka yung mga seafoods. So nagkaroon ng red tide, pati yung mga isda na hindi tinatama ng red tide namatay din. So 1/3. Tapos dito naman
sa pangatlo na shofar na pinatunog ng angel. Yung tubig naman na iniinom ng mga tao na naging mapait. So kung naging mapait ang tubig na mga ininom ng mga tao, syempre kasama na rin dito yung mga isda na tubig, isdang tabang. Alam niyo yung isdang tabang, mga bangos, tilapia, ganun. Tabang na isda yun, no? Namumuhay sila sa tubig na hindi maalat. Alam mo natin, no, aquatic tsaka marine, magkaiba yun, di ba? So yung iniinom natin na tubig, aquatic yun, yung maalat, marine. Tapos dito naman sa fourth shofar or fourth trumpet, dumilim naman ang kalangitan or ang sky. So kung mapapansin niyo, puro mga acts of God to, itong apat na to, mga calamities. Ngayon dito tayo sa Revelation chapter 9. So tandaan natin ito, itong apat ay mga calamities, mga natural occurrences, acts of God. Kung baga sa pag tumitingin kayo sa insurance, di ba nakalagay doon acts of God. Naintindihan niyo ba yun? Pag sa insurance, pag may nasira mga pag nabahaan yung sasakyan mo, tas na-insurance ka, pwede mo ipagawa kasi may acts of God yung insurance mo, comprehensive yung insurance mo, ganun. So, mga acts of God to, acts, mga hindi gawa ng tao. Si Almighty Father ang ga-allow na mangyari yun. Ngayon, dito naman sa Revelation chapter 9, babasahin natin. Then the fifth angel sounded, and I saw a star fallen from heaven to the earth. So nung makita ni John itong vision na to, so napunta si John sa past. Okay? Kasi yung vision ni John patalon-talon, pag importante, nababanggitin ni Almighty na Father sa past, makikita ngayon ni John yung past. Okay? So, pag importante naman sa present moment, makikita naman ni John yung present moment. At sa tapos, kung ang kasunod na yung future, kasi magkakadugtong-dugtong nga. Yung, itong Bible, dugtong-dugtong. Kaya yung mga pangyayari na binabanggit dito ni Jesus, na pinapakitang vision niya kay John the Evangelist, may past, may present, at may future. So ito napunta sa past yung vision ni John. So sino itong nakita ng John? Yung star fallen from heaven to the earth nung pinatunog ng fifth angel yung shofar. So, itong star fallen from heaven, ito si Lucifer. Alam niyo naman, di ba, na si Lucifer ay dating angel. Kaya star fallen from heaven kasi morning star. Si Lucifer ay morning star. Angel of light. Kaya siya ay star na pinatalasik sa heaven. Na nahulog sa earth. So kaya kahit hindi si Lucifer or si Satan ang gumawa nitong earth, dito siya itinapon at
ang mga tao, siya ang sinusunod, kaya siya ang naghahari sa earth or dito sa mundo na to. To him was given the key to the bottomless pit. So, di ba, binanggit ko kanina si Jesus, siya ang key ay nasa kanya, ang key of Hades and death. Siya yung nagja-judge sa mga tao kung makaka-experience sila ng second death. Ngayon, ito namang si Lucifer or si Satan, nasa kanya naman ang key to the bottomless pit. Siya ang naghahari sa impyerno. Hindi niya kaya magpadala ng or magde-decide, hindi si Lucifer ang nagde-decide kung ang tao ay malinis o maayos o hindi maayos sa paningin ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ. So si Jesus Christ nagde-decide nun. Okay, kaya dapat lagi tayong maayos sa paningin ni Jesus Christ at ni Almighty Father. Pero itong si Lucifer, nandun lang siya ang naghahari sa bottomless pit or sa impyerno. And he opened the bottomless pit, and smoke arose out of the pit like the smoke of a great furnace. So, mausok sa impyerno, mainit. So, bottomless pit, walang ilalim, no? Malalim na malalim, sa sobrang lalim, hindi makita yung kalaliman kasi bottomless. Naka-experience na ba kayo ng drinks na bottomless drinks? Hanggat nakaupo ka ron, hingi ng drinks, or sige, inom ka ng inom, bottomless, ganon, walang tigil. So, itong impyerno ay napakalalim. Hindi masukat yung kalaliman. And the smoke arose out of the pit like the smoke of a great furnace. So, mausok, maapoy, mainit, mabaho. Hindi matapos-tapos yung apoy dahil sa kadumihan ng mga nasa impyerno. So the sun and the air were darkened because of the smoke of the pit. Madilim din. Dahil sa usok, madilim. Madilim, mainit. Bottomless. Mabaho. Gusto niyo bang mapunta doon? Kung dito pa lang sa mundo, hindi natin kaya ng mainit, no? So, wag natin na maging maayos tayong tao. Wag na, no? Kasi dito sa mundo, hindi natin kaya ng mainit eh. Dito pa kaya sa impyerno, sobrang init dito. Pero kahit mainit, hindi namamatay ang mga uod. Hindi namamatay yung mga kaluluwa na nandun. Kaya tinatawag na second death ang mga taong nasa impyerno, kasi nga yung pangalawang kamatayan na yon ay wala silang pag-asa ng makaalis doon. Dito na tayo sa verse 4. They were commanded not to harm the grass of the earth or any green thing or any tree, but only those men who do not have the seal of God on their foreheads. So, inutusan. Ito pa pala muna sa verse 3, sorry. Then out of the smoke, locusts came upon the earth. Kasama ng paglabas ng usok, locusts lumabas din. Galing doon sa bottomless pit. Lumabas papunta ng mundo. So, anong tong locust na to? Ang locust na to ay mga kasama to ni Satan, yung mga fallen angels din to.
Alam naman natin ang characteristics ng locust na pag may ang isang palayan or rice field, pag dinapuan ng mga locust, wala na, ubos lahat. Na walang matitira. Peste yon, no? Sinisira, no? Naninira yung mga locust. Kahit anong halaman kaya nilang ubusin ng mabilisan. Kuyog sila, kumukuyog. And to them was given power as the scorpions of the earth have power. So yung mga devil or yung mga fallen angels, meron silang kapangyarihan gaya ng mga scorpions of the earth. Ano ba yung scorpions of the earth? Yung scorpions of the earth, meron silang panusok, no? Pag natusok ka ng scorpion, masakit yon. So, itong mga devil, itong mga fallen angels, sila yung mga tauhan ni Lucifer or Satan, na mga fallen angels. Sila yung lumulukob sa mga tao na ano sila, na pinoposes nila ang mga tao or naninirahan sila sa mga tao. Hindi alam ng tao na naninirahan sa kanila ang Satanas, no, or yung demon. Kasi ang akala lang nila, lasinggero lang sila, hinahanap sila ng katawan nila. Akala na lang nila, lasinggero sila. Akala lang nila, ano sila, mahilig lang sa pera, no? Yun lang ang akala nila. So, hindi sila aware na kaya pala sila lasinggero, na kaya pala sila addict, na kaya pala sila mahilig mang-away, na kaya pala mahilig silang mang-chismis, is that because demon possess sila. Dahil yung mga ganung bagay, hindi naman gawain ng anak ni Almighty Father yon. Okay? Kaya yung may scorpion, may power, yung sting ng scorpion, masakit yon. At yun yung lumulukob sa tao, yung mga demons. Tapos yung sting na yon is mental, nagkakaroon sila ng mental issue at emotional problems. So yun ang lumulukob sa kanila, no? And they were commanded not to harm the grass of the earth or any green thing or any tree, but only those men who do not have the seal of God on their foreheads. So, sino tong grass of the earth or any green thing or any tree? Pag sinabing grass of the earth na green at saka tree, ibig sabihin buhay yon, may ugat, no? Kung buhay yon, ibig sabihin yun yung mga naniniwala kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Kasi tayo, pag follower tayo ni Jesus Christ tsaka ni Almighty Father, hindi tayo masasaktan ng mga devil or ng mga demons dahil protektado tayo ng tatay natin, tsaka ni Jesus Christ, tsaka ng Holy Spirit. Kaya hindi tayo nila masasaktan. Kung masasaktan nila tayo physically, papatayin nila tayo, hindi naman talaga tayo mamamatay kasi mapupunta tayo kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ. Kaya hindi tayo masasaktan. No, naiintindihan ba yon? But only those men who do not have the seal of God on their foreheads. Kasi as Christians or followers of Christ, meron tayong tanda. Anong tanda? Meron tayong mark, no, sa atin na tayo ay follower ni Christ. Dahil nasa atin ang Holy Spirit. So, yung mga takot sa atin, yung mga demons. Meron akong napanood, no, na
dati siyang, nanonood kasi ako ng mga documentaries. Dati siyang satanista or satanist. Win-worship niya yung mga devil, ganon. Meron silang mga tao na hindi nila malapitan. So, nalalaman na lang nila na yung mga taong yon ay protektado ni Almighty Father. Kasi, may power si Satanas. Pero, hindi niya kayang saktan yung mga anak ng Diyos. I-search nyo sa ibang channel sa YouTube. May ganon. Napanood ko. Dati siyang babae siya. Hindi nila masaktan. Yung mga nagpe-pray, hindi nila kaya. Ng mga followers ni Satan, hindi nila kaya. Dahil protected tayo ng tatay natin. May nakikita silang barrier na hindi nila ma-explain kung bakit hindi nila masaktan yung mga Christians. Yun ang pagkaka-explain ng babae. Kasi yung babae na yun, kaya niya ikinukwento kasi naging Christian na rin siya. Pero nung hindi siya Christian at isa siyang Satanist, may ginagawa sila, no, na hindi maganda. At pag may nilalapitan sila ng mga tao, may iba silang tao na nalalapitan na nasasaktan nila. Pero yung pag nagtataka siya, pag mga Christians, hindi niya masaktan or hindi nila masaktan. Kaya ikunento niya yon sa isang channel. Hindi ko lang matandaan kung anong channel yun eh. Pero naging Christian siya. Kaya yun yung kanyang testimony. Na tayo, na mga followers of Christ, protected tayo. So, dito tayo sa verse 5, no? And they were not given authority to kill them, but to torment them for 5 months. So, papahirapan, no? Papahirapan ng mga locusts, mga bataan ni Satanas, yung mga demons, ang mga tao, ito-torment, parang ito-torture, mental, emotional, physical, psychological. 5 months. Hindi tayo maalam kung 5 months to sa bilang natin, pero ito ay 5 months sa bilang ni Almighty Father. Kasi may sariling time si Almighty Father, mabilis sa kanya ang panahon. Kaya niyang pabilisin ang panahon, kaya niyang pabagalin ang oras. Their torment was like the torment of a scorpion when it strikes a man. So, yung scorpion, pag nanusok, nag-sting siya, namamaga, no? Masakit, namamaga. Pero gumagaling naman. Pero, paulit-ulit yon. And in those days, men will seek death and will not find it. They will desire to die, and death will flee from them. So, may mga tao na gusto nang mamatay dahil sa sobrang hirap, sa mental, emotional, physical torture, or tormented sila. Pero hindi sila mamamatay. So, ang nagto-torture sa kanila is mga devil. So verse 7, the shape of the locusts was like horses prepared for battle. Yung shape daw ng locust na galing sa bottomless pit, no? Parang mga kabayo na laging handa sa laban. So matatapang itong mga demons na to. On their heads were crown of something like gold. Dahil galing sila sa impyerno, umaapoy yung kanilang ulo. Something
like gold. Crowns of something like gold. So, iba tong crowns of something like gold sa crown of gold na nakikita sa 24 elders at saka kay Jesus Christ, no? So, ito naman ay something like gold. Kasi nga apoy. Apoy na galing sa impyerno. And their faces were like the faces of men. So, tao to na demon possessed. Demon possessed na tao, nagtotorment sa kapwa niya, tao, through physical torture, emotional, psychological. Tayo, no, mga tao, kapwa natin tao, sinasaktan natin. So, yung mga taong nananakit ng kanilang kapwa-tao, mga demon possessed. Kasi ang lumulukob sa kanila ay demonyo. They had hair like women's hair and their teeth were like lions' teeth. Gaya ng nakalagay ito, yung hair nila parang hair ng babae. So, ang hair ng mga nakikita ni John na hair ay mahaba at itim, di ba? Ganun ang hair ng mga Jew. So, ganyan to ang pagkakadescribe niya, itim na mahaba. And their teeth were like lions' teeth. Ibig sabihin, laging handang mag-devour or mga gat or pumatay or kumain ng tao. So, ang nakikita dito ni John the Evangelist, hindi lang yung mukha ng tao, kundi pati yung kalooban ng tao nakikita niya kung anong klaseng spirit meron yung lumulukob sa tao na yon. So, si John ay merong gifts of discerning spirits, no? Di ba isa yun sa mga gifts of the Holy Spirit? Discerning different kinds of spirits. If it's from God, if it's a bad spirit. So, meron si John na ganito. Dahil pinakita sa kanya ni Jesus Christ. And they had breastplates like breastplates of iron. Meron silang takip sa kanilang dibdib na bakal or iron breastplate. So, walang puso. Walang pagmamahal. And the sound of their wings was like the sound of chariots with many horses running into battle. So, chaotic. Magulo. No? Magulo yung mga tao. Na laging gusto ay gulo at away. Ayaw nila ng peace. Gusto nila lagi na nakikipag-away, nakikipagtalo, nakikipag-debate, prideful. So, demon possession. They had tails like scorpions and they were stings in their tails. Ngayon, ito, meron silang buntot. Sabi dito na parang scorpion. At saka, and there were stings in their tails. Yung buntot nila parang scorpion, tapos may sting pa. Meron silang hawak na mga armed sila, no? Hindi natin alam kung ano itong mga bagay na matutulis na to na nakakasakit ng tao. Barel, kutsilyo, sword, or pang-injection. Alam naman natin yung pang-injection, di ba? Sting yun, na parang sting lang yun, isang tusok nun, masakit yun. So, ganito yung mga tao. Demon possessed sila. Wala silang puso. I mean, may puso sila, pero
puso nila, bakal na. Demon possessed sila. Meron sa kanilang, meron silang leader. And there was things in their tails. Their power was to hurt men 5 months. So, nakita natin dito, no, sa isa, 5 months. Sa una, 5 months. Diba dito sa may verse 5, pinapahirapan ng 5 months. Ito naman, meron silang kapangyarihan na manakit sa tao o sa ng 5 months din dito sa verse 10. So dito sa verse 5, kill, no? Not given authority to kill but to torment. So papahirapan lang 5 months. Ito naman, i-hurt naman sila 5 months din. And they had as king over them the angel of the bottomless pit. So sino ba yung angel of the bottomless pit? Yung star, si Lucifer or si Satanas, whose name in Hebrew is Abaddon. Abaddon means destruction. But in Greek, he has the name Apollyon or destroyer. Kaya wag niyong papangalanan yung anak niyo na Apollo or Abad. Kasi pangit, no? Magiging kapangalan ng ni Satanas. Pangit pala yung pangalang Apollo. Meron sa FBI, no? Sa FBI page, may hinahanap na isang pastor, Apollo, ang pangalan. Huwag niyo pa pangalanan yung anak niya Apollo, no? Pangit. Kung magkakanak man kayo ng lalaki. Hindi maganda yung pangalang Apollo. Ano to? Parang si Satanas, ganon. Equivalent ng Satanas or tagasira. Pangit yung pangalang Apollo. Verse 12, one woe is past, behold, still 2 more woes are coming after these things. So, itong 5th shofar, gawa ng tao na demon possessed. Okay? So, yung 1, 2, 3, 4 na trumpet, natural occurrences yon or acts of God or sa nature. Ito namang 5th trumpet or shofar, demon naman, si Satanas. Dito tayo sa verse 13. Then the 6th angel sounded, and I heard a voice from the 4 horns of the golden altar, which is before God. So, tumunog na naman ang pang-6th na shofar or trumpet. At narinig niya ang boses na galing sa 4 na sulok ng altar na nasa harap ni Almighty Father. Saying to the 6th angel who had a trumpet, release the 4 angels. Pakawala ng 4 na angels. Ito yung 6th shofar, no, or 6th trumpet. Who are bound at the great river Euphrates, or Euphrates. So, binag-utos na pakawala ng 4 angels. Kaya 4 angels, 4 na sulok ng mundo, na nakatali sila sa great river Euphrates. So, nung tinignan ko anong ibig sabihin ng Great River Euphrates, yung Euphrates, galing, nakita ko sa Indonesian, ang, nakita ko no, perat, okay, perat. Hinanap ko ngayon yung meaning ng, kasi dito sa
Hebrew ng Euphrates is Perat. Ngayon, hanap ko yung meaning ng Perat. Nakita ko sa Indonesia, ibig sabihin ng Perat ay rancid. Mabaho, bulok, ibig sabihin. Ngayon, nagtataka ko ba't Indonesian, yung pala yung mga Arabs, may lahi sila nung 1000 AD, nagpunta sila ng Indonesia. Kaya kaya pala yung mukha ng mga Indonesians magaganda, meron pala silang mga Arab na dugo. Ngayon, so ibig sabihin nito, bound at the great river Euphrates, yung apat na angel na nakatali sa Great River Euphrates, ibig sabihin nito ay nakatali sa river ng kabahuan at kabulukan. So, galing na naman sa impyerno, no? Yung 4 angels. So, mga fallen angels din to. Kasi nakatali sila eh. No, pinakawalan pero nakatali sa river na kabulukan. So, itong Euphrates ay katabi rin ng Babylon, malapit. So, alam naman natin yung Babylon na sinira ni Almighty Father. Dahil sa mga tao ron na matitigas ang ulo. So, the 4 angels who had been prepared for the hour and day and month and year were released to kill 1/3 of mankind. Pinakawalan para patayin ang 1/3 ng mankind. So, sa 100 na tao, 33 ang papatayin. So, madami rin yun. Palaging binabanggit, di ba, ang 1/3? Ibig sabihin ng 1/3 kasi is madami. Hindi lang, ilang percent yun. O, kung 100%, 33.33%. So, madami. Now, the number of the army of the horsemen was 200 million. So, yung horsemen, yung mga nakasakay sa kabayo daw. Alam naman natin na sa ngayon, hindi na gumagamit ng kabayo. So, yung 4 angels na to ay mga demons to. Okay? Na nakatali. Kaya sila 4 angels kasi ipapakawala sila sa 4 na sulok ng mundo. Baka magtaka kayo, bakit dun sa 6th trumpet pinakawalan si Satanas na siya yung hinayaan siya na mag-torment ng mga tao, yung kanyang mga tauhan or yung kanyang mga demons, hinayaan na mag-torment ng mga tao. Bakit ganon? Tapos magtataka rin kayo, baka lang no? Nagtataka ba kayo? Baka kasi nagtataka kayo, bakit ni Almighty Father pinakawalan naman itong 4 na fallen angels na nakatira or nasa lugar na bulok. Na alam natin ang lugar na bulok ay ang impyerno. Bakit naman pinakawalan din? Or bakit inaalaw ni Almighty Father? Magtataka kayo, no? Magtataka ba kayo? Walang sasagot. Kaya ito na sasagot. Sasagutin ko. Sa Judges chapter 2 verse 14. So the anger of the Lord was kindled against Israel, and he gave them over to plunderers who plundered them. So pag nagagalit si Almighty Father, pinagpapala niya yung mga tao, pero hindi pa rin nakikinig sa kanya, ibinibigay na ni Almighty Father sa kalaban. Baka kasi sakaling, baka pag sa kalaban ikaw ibinigay, magbago ka, magsisi ka. Dito ulit naman sa 1 Samuel chapter 12 verse 9 up to 11. But they forgot the Lord their God, so he sold them into the hand of Sisera. So he sold them into the hand of Sisera, the commander of the army of Hazor, and into the hands of the Philistines and the king of Moab, who fought against them. They cried out to the Lord and said, "We have sinned, we have forsaken the Lord and served the Baals and the Ashtoreths, but now deliver us from the hands of our enemies, and we will serve you." Then the Lord sent Jerubbaal,
Barak, Jephthah, and Samuel, and he delivered you from the hands of your enemies and all around you so that you lived in safety. So, inaalaw ni Almighty Father para yung mga tao magsisi, tawagin si Almighty Father, hinahayaan niya, okay? Sinasakripisyo ni Almighty Father yung sarili niya kahit ayaw niya tayong masaktan. Hinahayaan niya para lumapit tayo sa Kanya, hingin natin ang tulong niya. Para ma-save tayo. Ganun ang ginagawa ni Almighty Father. Hindi man niya gusto to dahil nasasaktan siya kung ibibigay niya tayo or ipababayaan niya tayo. Pero kailangan niyang gawin yun para matuto tayo. So kaya dito sa 5th and 6th trumpet or 5th and 6th shofar, ibinibigay tayo, no? Or yung mga tao na hindi naniniwala kay Jesus Christ, kay Almighty Father, yung mga matitigas ang ulo, ibinibigay niya kay Satanas, inaano na niya, hinahayaan na niya ni Almighty Father. Kasi, dun sa bagay na yon, baka sakaling masave ka sa paghihingi mo ng tawad. Dito naman sa 1 Corinthians chapter 5, verse 5, hand this man over to Satan for the destruction of the flesh, so that his spirit may be saved on the day of the Lord. So, lahat ito ay ginagawa ni Almighty Father para sa atin, para ma-save tayo, pinapa-experience niya sa atin, yung mga bagay na mahirap. Kasi, para maranasan natin, para hihingi tayo sa Kanya ng tawad, lalapit tayo sa Kanya. Kasi minsan may mga pagkakataon na akala natin okay ang buhay, mayaman ako, kaya kong, hindi ganon. Dahil nakakalimutan natin si Almighty Father, kaya ina-allow niya ang mga bagay na kahit ayaw niya, para tawagin natin siya, para ma-save tayo, yung kaluluwa natin. So, balik tayo dito, no? So, 1/3 ang mamamatay. Now, the number of the army of the horsemen was 200 million. So, madami to, 200 million. Army of the horsemen. I heard the number of them. Kaya alam ni John, kasi narinig niya yung bilang 200 million. So, hindi lang ito isang bansa. Baka sama-sama to na bansa, no? Yung mga demon possessed kasi may nag-uutos sa kanila. I heard the number of them, and thus I saw the horses in the vision. Those who sat on them had breastplates of fiery red, hyacinth blue, and sulfur yellow. So, dun sa mga horses, may mga nakaupo dun sa likod ng mga horses, sa mga kabayo. Sa vision ni John, yung mga nakaupo dun ay may breastplates, fiery red, hyacinth blue, and sulfur yellow. And the heads of the horses were like the heads of lions, and out of their mouths came fire, smoke, and brimstone. So, itong horses na to ay sinisimbolize itong mga tao. Tapos, ang nagko-control sa kanila, yung mga nakasakay sa kanila ay mga demon. So, yung mga demon, meron silang breastplate na fiery red, hyacinth blue, and sulfur yellow. And the heads of the horses were like the heads of lions. And out of their mouths came fire, smoke, and brimstone. So, matapang din yung mga horses. So, ito yung mga tao to, matatapang din. Palaban. Nakakatakot. So, kung sino yung nakaupo sa kanila na merong fiery red, hyacinth blue, and sulfur yellow sa dibdib na breastplate. So, mga demons yon.
ang inilalabas naman ng bibig, sa bibig ng mga horses, fire, smoke, and brimstone. So, alam natin yung fiery red, yun yung fire. Yung hyacinth blue, yun ang smoke. And sulfur yellow, yun ang brimstone. By these three plagues, a third of mankind was killed by the fire. So, yun yung fiery red. Smoke, yun yung hyacinth blue. And the brimstone, so yun ang sulfur yellow. Yung sulfur yellow, madami ito sa mga volcanoes. Hyacinth blue, yung smoke nakakamatay. So, chemical to. Yung fiery red, nakakapaso. By these three plagues, a third of mankind was killed by the fire and the smoke and the brimstone which came out of their mouths. Dahil inuutos, no? May nag-uutos, lumalabas sa bibig nila. For their power is in their mouth and in their tails, for their tails are like serpents, having heads, and with them they do harm. So may buntot na naman, na parang buntot ng ahas. May ulo at nakakasakit. So, itong fifth trumpet tsaka sixth trumpet, mga demon-possessed na mga tao to na may nag-uutos sa kanila. So, yung nag-uutos sa kanila, tao din, demon-possessed din, no? Nakakaintindi kaya sa sinasabi ko. Tapos, ito ay biological warfare. Yung una, ito yung tortured ka emotionally, spiritually, hindi ka nakakakilala kay Almighty Father, mentally, psychologically, tortured ka. Tapos ito naman ay itong sixth shofar. Ito naman yung biological warfare. So dito sa fifth, tinatakot ka, okay? Dito naman sa sixth, ang ginagawa naman sa iyo ay sasaktan ka na naman ng akala mo makakatulong sa iyo pero hindi pala nakakatulong sa iyo kundi makakasama pa sa iyo. So, itong mga pangyayaring ito, hindi naman to makikita tayo ito, may mga lumarating na mga tao na naglalabasan, hindi. Ano lang to, yung pangkaraniwang araw. Hindi mo mararamdaman na yun na pala, nangyayari na pala. Hindi mo mararamdaman. Hindi mararamdaman ng tao na yung mga nakasulat sa Book of Revelation, gumagana na pala. Hindi nararamdaman ng tao. So, alam naman natin, di ba, mga 3 years ago, ano lang yun? Trial lang yun, ano? Trial lang yun, yung 3 years ago na nangyari sa buong mundo. May nakarealize, pwede palang kontrolin ng buong mundo. May nakarealize, no? Kung sino man na nag-utos nun, powerful, demon possession, na hindi siya naniniwala kay God. Mayaman siya, hindi siya naniniwala kay God. Kaya niya niyang i-control. So, pwede palang kontrolin. Naging successful naman sila. Nakita nila na kayang kontrolin. So, yung nangyari 3 years ago, pwede pa rin mangyari yon in the future. Kasi kaya naman pala, pwede naman pala. Inuulit nila yung nangyari nung nagkaroon ng nung early 1900s. Inuulit nila inulit nila tong year 2020, no? Tapos mauulit-ulit ito yung nangyari nung year 2020, 2021 nung tumigil ang mundo.
Sino sa inyong merong bakuna? Sino sa... Tumalong dyan ko. Gutom mo ako. Sino sa inyo may bakuna? Ay. Ako hindi talaga. Natakot kayo, no? Doon pa lang natakot na kayo. Paano na pagdating na yung panahon, nakakailanganin na talaga. So, noon pa lang takot na kayo. Hindi na kayo nagtiwala kay Jesus. Noon pa lang. Ba't hindi kayo nagtiwala? Noon pa lang, test na yun eh. Doon pa lang, hindi na kayo nagtiwala. Paano pa sa pag dumating na yung panahon na kailanganin na talaga na mas magiging mahigpit na. Kasi yung akala nyo, yung time na yun mahigpit, mas may maghihigpit pa doon. Paano na yun? Hindi ba kayo magtitiwala kay Jesus siya, kay Almighty Father? Hindi, mamamatay kami, sabi niya. Hindi, mamamatay kami. May ganun. So, ibig sabihin, wala kayong tiwala kay Almighty Father tsaka kay Jesus. Sa tingin niyo ba natuwa si Almighty Father noon? Nung hindi kayo nagtiwala sa Kanya? So, ngayon, humupa na yun, di ba? So, balik na sa dati. O, nakakapasok na lahat kahit meron o walang walang sting ng scorpion. Nakakapasok na ulit sa kung saang lugar. Ngayon, yung mga demon possessed na mga tao na nasa itaas ng na kinokontrol ni Satan, nalaman nila na pwede pala. So, ulitin nila yon. Nakalagay naman sa Bible eh. Nakalagay naman dito. So, yung mark of the beast yun. Mauulit yun. Yun yung mark of the beast. Sana sa susunod, wag na, no? Wag na kayong magpa-dikta. Dahil magtitiwala tayo kay Jesus Christ, siya, kay Almighty Father. Naging poison lang sa katawan natin yon dahil sa katawan nyo, kasi wala ako. Naging poison lang sa katawan yon kasi hindi nyo naman alam yung kung ano yung component ang meron yun eh. So, dito tayo sa verse 20, no? But the rest of the mankind who were killed by these plagues did not repent of the works of their hands. Oh, but the rest of the mankind who were not killed, no? Yung mga hindi namatay dito sa pestilence or sa plagues or sa mga pangyayari na malaking event pero hindi kasi naisip ng mga tao na si Almighty Father ang nag-allow ng mga bagay na to kasi iba ang iniisip nila. Selfishness, greediness, sarili nila ang iniisip nila. Hindi nila naiisip na yung nakasulat dito sa Book of Revelation ay nagtitake effect na. But the rest of the mankind who were not killed by these plagues, yung mga hindi namatay, hindi sila nagrepent, did not repent of the works of their hands, hindi sila naghingi ng tawad kay Jesus Christ, siya, kay Almighty Father. Patuloy pa rin that they should not worship demons. So patuloy pa rin sila nag-worship ng demons. Sino ba yung demons na win-worship? Hindi lang, sabi nyo, hindi ako nag-worship ng demons. Pag hindi mo win-worship, iba-ibang klase. Example, no? Win-worship mo pera. Win-worship mo yung trabaho mo. Ganon, no? And idols of gold, silver,
brass, stone, and wood, which can neither see, nor hear, nor walk. So, yung mga tao na hindi namatay sa plagues, sa mga naranasang pahirap, hindi sila humingi ng tawad. Hindi sila tumigil sa pagsamba sa mga demonyo. Hindi sila tumigil sa pagsamba sa mga statue or idols na made of gold, silver, brass, stone, and wood, which can neither see, nor hear, nor walk. So, alam natin worship demons. Ano pa ba yung mga worship demons? Pag nag-worship ka ng demons, hindi mo inuuna si Almighty Father. Puro ka na lang pasarap sa buhay. Pag win-worship yung demon, adi ka sa alak, sugal, adultery, fornication, sa casino. Yun ang worshiping demons. Kasi, kaya tinatawag na worshiping of demons yung mga yun, dahil hindi yun maganda sa paningin ni Almighty Father. Hindi yung tama sa paningin ni Almighty Father. Mga ayaw ni Almighty Father yun, pero ginagawa mo. Kaya, tawag doon, you are worshiping demons. At pag prideful ka, chismosa ka, you are also worshiping demons. No. Tapos itong idols of gold, silver, brass, stone, and wood. Mga statue to. Okay, statue or mga, ano ba yung another word for statue? Image or icon, totem, figurine, carving, graven image, false god, effigy. Pwede mo rin sinasamba mo rin. Ano naman, artista. Sumasamba ka sa artista. Sinasamba mo yung pet mo. Ganon. Maraming klase, no? So, ito ay sinasamba ay hindi nakakakita, hindi nakakadinig, at hindi nakakalakad. Nakasulat ito sa Bible. Hindi ako nag-invento nito. Kayo mismo magbasa. Na hindi tama na nag-worship ng mga statue na gawa, kahit gawa yan sa ginto, na kahit gawa sa silver, sa bronze, or sa brass, or sa stone, or sa wood, na hindi nakakakita, hindi nakakalakad, at hindi nakakadinig. Maraming mga religion ang sumasamba sa idols. Nakikita nyo naman, di ba, yung ibang idols, nakahubad siya, tapos mataba siya. maraming mga batang maliliit na nakapaligid sa kanya. Alam nyo siguro yung dinidescribe ko, di ba, na mataba siya, tapos may nakapaligid sa kanya ng mga bata na nakangiti. Meron din namang mga idols na yung rabbit, no? Rabbit ba yun? Pusa. Yung pusa na gumaganon. Pag gusto mo yon na ay magkakaroon ako ng maraming pera dahil meron akong pusang gumaganon, o sinasamba mo na rin yon. O kaya yung mga sinasabing kamukha ni Jesus, hindi yun si Jesus, hindi yun ang mukha ni Jesus. Okay? Dahil nga, inulit ko, si Jesus, wala naman siyang statue nung siya ay pinatay. Dahil nga, ikinoconsider siya na kriminal. So, yung mga Jew, lahat ng mga gamit ni Jesus, sinunog nila, sinira nila, gusto nilang burahin si Jesus. Okay? Kaya, wala si Jesus na statue. Si Augustus Caesar, meron siyang bust, no? Yung semento na inuka ba yun?
or si Cleopatra, alam natin na yung mukha niya dahil meron siyang statue. Pero si Jesus, hindi siya ginawan ng ganon. Dahil ang tingin sa kanya ng mga tao ay kriminal na mga Jew. At saka yung kanyang mga apostle, hindi rin siya gagawa yung mga apostle ng ganon. Dahil alam nila na hindi tama yon. Yung mga Jew, wala silang mga ganon na mga statue. Kaya yung mga apostles, hindi sila gagawa ng ganon na gagawin nila ng statue si Jesus. At saka, hindi mo si Jesus pwedeng ilagay sa gawa ng tao. Kasi kung gagawa ka ng statue, tao ang gumagawa, hindi pwede. Dahil paggawa ng tao, madumi. At saka, hindi mo si Jesus mailalagay sa isang bato, sa isang kahoy, yung holiness niya. Hindi mo siya mailalagay sa isang box. Nagtataka ako minsan, nandun daw ang... Kasi nung bata ako, no, tapos may binubuksan yung yung leader, nandito ang Holy Spirit. Isang box. Tapos binuksan, nandun daw ang Holy Spirit. Bakit sa box? Hindi mo mailalagay sa isang statue si Jesus. Hindi mo mailalagay sa kahoy. Hindi mo siya mailalagay sa kahit ginto pa man gawa yon, yung image niya. Kasi hindi siya yon. Hindi gano'n ang itsura ni Jesus. Tsaka hindi mapayag si Jesus. Dahil gusto ni Jesus ay i-worship siya in spirit and in truth. Ganon din si Almighty Father. Kaya galit na galit si Almighty Father sa mga nag-worship sa idols, false gods. Ayaw ni Almighty Father yun. Ngayon, may mga taong hindi nakakaintindi kasi sasabihin, hindi, tradisyon na namin to. So, masusundin nyo ang tradition kaysa sa utos ni Almighty Father. Human tradition. So, kaya hindi nyo nakikita. Kasi, sino nagbubulag sa inyo? Si Satanas ang nagbubulag sa inyo para hindi nyo makita ang katotohanan. Ayaw ni Almighty Father nun. Detestable. Dahil larger than life, si Jesus Christ siya kasi Almighty Father. Powerful. Hindi mo siya pwedeng mailagay sa isang sulok ng bahay mo. Tapos bibihisan mo. Abomination yun. You're mocking Jesus. You're mocking God. Tapos, yung kapirasong semento na yun, pag kulang yung bahay mo, gagawa mo sa bahay mo, no? Ay, yung semento na ito, may natira pa akong semento, gagawin ko nga ito, gagawa ko ng bahay. O kaya, paggawa naman sa wood, ay, meron pa akong natirang kahoy, nagawa ko na yung korte ni Jesus, no? May natira pa akong kahoy. Ito na kayong gagawin sa kahoy na ito, gagawa lang ng upuan. Ayaw ni Almighty Father, ayaw ni Jesus. Kasi ang gusto ni Jesus, magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya kahit hindi natin siya nakikita. Sabihin niya, hindi, mahal ko lang kasi siya, gusto ko lang. Meron lang akong icon para maalala siya. So, ibig sabihin, pag wala kang gano'n, hindi mo maalala si Jesus. Kung hindi mo siya maalala, hindi mo siya mahal. Hindi totoo yung pagmamahal mo. Wala kang pananampalataya. Ayaw ni Jesus. Dito sa Kaya nga itong Bible itinatago to. Itinatago, ayaw sa atin ipabasa. Kasi nga mababasa natin to. Yung mga bagay na ginagawa ng human tradition na ayaw ni Almighty Father. Mababasa natin kaya itinatago to dati. Pinagbabawal. Pero ngayon alam na natin. Dahil hindi papayag si Almighty Father na hindi natin malaman ng katotohanan. Meron pa ako dati nakita, no? Yung may show dati.
na ano siya, ganyan kalaki siya, tapos pinapasayaw. Bakit mo papasayawin si Jesus? Pinagtatawan mo ba? Bakit mo papasayawin? Binabastos. Akala niya natutuwa si Jesus. Hindi natutuwa si Jesus. Hindi natutuwa si Almighty Father. Pambabastos yun. Hindi natin sinusunod ang gusto niya. Ang gusto niya, worship Him in spirit and in truth. Kaya nga nakalagay nga sa 10 Commandments. Nasa 10 Commandments na yon. Binura pa ninyo. May sarili kayong 10 Commandments. Tapos tinanggal ninyo yon. Yung, basahin ko yung 10 Commandments. Yung totoong 10 Commandments. Na tinanggal ng isang religion. Yung isang commandment doon. Dahil nga, hindi yun angkop sa kanilang paniniwala. Dahil nga, meron silang idols. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image. Thou shalt not take the name of the Lord your God in vain. So, nasa 10 Commandments, hindi ba na naiintindihan? Kasi ang ginawa ninyo, tinanggal ninyo yung, ito, inilagay ninyo, thou shalt not covet your neighbor's goods. Tapos, ang ginawa nyo, thou shalt not covet your neighbor's wife. Tapos, ang pang 10, thou shalt not covet your neighbor's goods, kaya naging 10. Pareho lang naman yung covet na isang ano lang yon, isang bilang lang yon. Thou shalt not covet your neighbor's wife, thou shalt not covet your neighbor's goods. Isang bilang lang yon. Ginawa niyong dalawa para maging saktong 10 kasi nga tinanggal ninyo yung thou shalt not make unto thee any graven image. Ngayon, kung mahal natin si Almighty Father, ang turo sa atin ni Jesus Christ, mahalin natin si Almighty Father ng buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan, strength, ganon. Ngayon, kung mahal natin siya, hindi natin babaliwalain yung kanyang utos. Hindi nagbabago si Jesus Christ, hindi nagbabago si Almighty Father, yung pa rin ang kanilang ang utos nung nasa Old Testament hanggang ngayon. Ang naiba lang or na-enhance lang ay yung tungkol sa high priest. Dahil ang high priest na natin ngayon ay si Jesus Christ. At yung tungkol naman sa tithes, ang tithes, hindi yun pera, kundi tayo mismo, tayo ang offering na i-offer natin, denying ourselves. So lahat, ibibigay na natin kay Almighty Father, hindi lang yung 10% ng income mo. Dahil hindi kailangan ni Jesus Christ siya ni Almighty Father ng income mo. Ang kailangan ni Jesus Christ siya ni Almighty Father, tayo, yung kaluluwa natin, ma-save. So kaya itong mga pangyayaring ito, itong natural occurrences na yung up to the 5th trumpet or 5th shofar, calamities to, no? Tapos itong 1 up to 4th shofar pala. Tapos itong 5th and 6th, ito naman ay yung mga demonic possession. Tao naman ang may gawa nito na demon possessed. But so ang tao, kahit na naka-experience ng sobrang hirap ng buhay, yung mga hindi namatay, hindi na sila nagrepent, hindi sila humingi ng tawad, hindi sila nagbago.
Patuloy pa rin ang ginawa nila sa pagiging selfish, pag-worship ng pera at kung ano-ano pang sinasamba nila. Patuloy pa rin ang paggawa nila ng Diyos-Diyosan or graven image. Yun pa rin ang sinasamba nila. Meron pa na isang graven image, yung nakasquat naman siya. Tapos may kulot-kulot na buhok. Kalbo ba yun? Basta parang kulot-kulot na buhok. Tapos yung damit ganon. Ano bang damit yung ganon? Iba naman yun. May graven image. Meron din silang image na sinasamba. Pero tayo, as followers of Christ, Christian tayo, we will worship Jesus Christ and the Almighty Father in spirit and in truth. Alam natin na yung tatay natin tsaka sa Jesus Christ, ang temple niya, yung heart natin, hindi natin siya makakalimutan. Dahil yung pagmamahal niya, hindi natin malilimutan yung napakalaki ng pagmamahal sa atin ng Almighty Father. Kaya niya tayo, tinuturuan, binibigyan niya tayo ng warning. Tingnan mo, napakabait ni Almighty Father, binibigyan pa niya tayo ng warning dito sa Book of Revelation. Binibigay pa niya lahat sa atin. Spoon feeding. Ngayon, depende na sa atin kung marirealize natin or maiintindihan natin itong salita niya. So, paano natin maiintindihan yung salita niya? Hahanapin natin siya, isisik natin yung kanyang puso. Para malaman natin kung ano ang sinasabi niya sa atin. And they did not repent of their murders or their sorceries. Ano yung murders? Sabihin mo, hindi naman ako mamamatay tao. Pag naninira ka ng tao, pumapatay ka na ng tao. Pag sisismis mo yung kapwa-tao mo, pumapatay ka na. Pag iniirapan mo yung mga tao, pinapatay mo na. Tumitingin mo ng masama, pinapatay mo na. Minumura mo, pinapatay mo na yung tao. Or their sorceries. Ano ba yung sorceries? Yung nag-worship ka sa demon. Nabanggit na rito yung worshiping of demon, di ba? Ito namang sorcery na to. Ang Greek word nito ay pharmakia. Alam naman natin na sinulat ni John the Evangelist itong Book of Revelation sa Koine Greek. So in Koine Greek, sorceries is pharmakia. So dito galing yung pharmakia, doon galing ang pharmacy, di ba? Ang pharmacy, ano ba yung pharmacy? Di ba nagmi-mix-mix ka ng mga gamot-gamot doon? No? Yung lahat naman kasi ng mga gamot na meron tayo, nakakuha natin sa nature. Ngayon, pinaprocess lang yun para mas maging potent. Ngayon, may mga tao, ang ginagawa nila, hinahalo nila yung component ng tao. Hinahalo nila sa hayop. Meron naman na alam niyo ba yung prefuse? Napanood ko no na feature din sa TV. Yung prefuse ng bata. Prefuse ba tawag doon? Yung pag nag-circumcise, may prefuse na tinatanggal doon. Kinokolekta pala yon. Tapos pagkakolekta nun, ginagawang cream. Para sa mukha, pampabata. Ang pangit, di ba? Para lang bumata ka, kukunin mo yung prefuse ng mga na-circumcised na mga bata, ipaprocess yun, tapos yun ang gagamitin sa mukha ng tao. So that's sorcery. Tapos, yung mga gamot na ini-inject sa atin, no, or kung ano man yun,
hindi mo naman talaga alam ang component nun, meron mga nakalagay doon na ingredients na pinaprocess sila, namumultiply yung ingredients na yon, galing sa fetus ng 1970s pa. So, minumultiply nila yung ingredients na yon. Hindi nyo ba alam yun? So, yung mga ini-inject sa atin, galing din sa ibang tao yon na may sakit na ganyan, tapos i-inject sa'yo. Tapos yung gamot na pang chemotherapy, kung talagang gusto nila makatulong sa tao, ba't napakamahal? So yung mga gamot na yun, galing lahat sa nature, galing lahat sa atin, hindi yun basta na lang nandyan, kundi pinaprocess yun, okay? Kaya pharmacy yun, or pharmacology, pag-aaral yun ng pharmacology, tapos sa English ang tawag sorcery. Sa Greek, pharmakia. Hindi ko alam kung matatanggap nyo yung mga sinasabi ko. Dahil mahilig ako manood no, ng mga nangyayari sa lahat ng bagay pinapanood ko. I-deny naman ngayon yun ng iba. Ano? I-twist nila para hindi natin malaman yung totoo. Sasabihin mali ka. Kasi tinitwist nga nila yung katotohanan. Or their sexual immorality, or their thefts. So yung mga tao, hindi tumigil, hindi naghihingi ng tawad sa kanilang pagpapatay ng mga tao, sa kanilang sorcery. Kasi yung sorcery, nakakamatay din ito ng tao dahil pinag-aaralan mo yung tao, ginagawa mong guinea pig. So, meron ngayon, yung bago ngayon, head transplant naman, buong ulo. Nasa internet yun, buong ulo, in a decade daw, plano nila na magkaroon ng isang tao na magkaroon ng head transplant. Puputulin yung ulo ng dalawang tao, pagpapalitin. At ang gagawa noon ay ang computer, AI daw. Sorcery. At saka yung iba no, umiinom ng ano ba yun, gusto nila ng meron silang incantation, or nagcha-chant sila, or pag nagsasabi ka ng karma mo yan, karmahin ka sana, wini-wish mo na masaktan yung tao na yon. So, yung mga tao patuloy pa rin nagkakasala kahit na nakaranas sila ng paghihirap. Kahit na maraming namatay, hindi pa rin sila humingi ng tawad kay Jesus at kay Almighty Father. Nakaranas na ng natural calamities, hindi pa rin humingi ng tawad kay Almighty Father. Nakaranas na ng utusan, may mga tao na demon possessed na para saktan ng mga tao, hindi pa rin tumigil ang mga tao. Hindi natin marirealize ito dahil hindi naman sasabihin na, ito, iminarinig akong fifth shofar, ito na yun. Ang fifth shofar ay darating na yung yung mga demon possessed na mga tao na may batid na magkakaroon na ng
paghihirap. Hindi naman natin madidinig itong mga trumpet na to. May experience na lang natin to. So yung may mga ceremony dyan, ano, yung mga kasi may mga ceremony na mga demonic ceremony. Yun din, isa rin yun sa sorcery. Kasi minsan yung mga gamot na halamang gamot, nagagalit yung mga yung mga doktor na nakapag-aral lang 10 years. Bakit daw naniniwala sa mga herbalist? Hindi alam ng mga doktor na nakapag-aral lang 10 years na yung mga gamot na dinidispense nila galing din sa halaman or galing din sa nature. Ngayon ito ng mga herbalist, ayaw naman nila yung mga doktor na mga nakapag-aral 10 years kasi sila raw ay gawa ay tradition na yon na nakuha pa nila sa naninuno nila. Hindi rin nila alam na yung gamot na nandun na dinidispense ng doktor ay galing din sa halamang gamot. Kaya hindi sila nakakaintindihan. Hindi nagkakaintindihan, hindi nagkakaisa. Meron daw ano yun, yung nakakamatay daw, yung mga gamot na binibigyan ng mga doktor. Hindi naman alam ng mga herbalist na yung mga binibili sa mga halaman na binibenta, meron ding ano yun, mga pesticide. O hindi rin alam nila. Hindi nila alam na yung mga pesticide, mga para laging fresh yung gamot na, yung halaman na yun. Hindi nila alam. Hindi sila nakakaintindihan. Pareho-pareho lang naman. Kaya ang sabi dito sa Revelation chapter 9, no? Makaka-experience yung tao ng hirap. Nagawa ng tao na yung tao na yon ay demon possessed, no? 2 beses. Dito sa 5th trumpet tsaka sa 6th trumpet. Gawang tao. Yung 1 to 4 natural occurrences yon or acts of God, inallow ni Almighty Father. Ngayon, hindi nagsisi yung mga tao. Ang ginawa naman ni Almighty Father, ibinigay na tayo sa inallow na niya na yung demonyo ang ibinigay na sa demonyo, inallow na ni Almighty Father kasi matigas ang ulo ng mga tao. Hindi pa rin nagsisi ang mga tao. Matitigas ang ulo ng mga tao. Walang pananampalataya kay Jesus Christ at Almighty Father. Konting dikta lang, konting udyok lang, nawawala na agad tayo ng pananampalataya sa tatay natin at kay Jesus Christ. Kaya lagi tayong magpe-pray to strengthen our faith. Hingin natin ang guidance ng Holy Spirit. Kasi mahal tayo ni Almighty Father at ni Jesus Christ. Ayaw niya tayo mapunta sa second death. Ang gusto ng tatay natin, eternal life in heaven tayo. Hindi talaga tayo taga dito sa mundo na to as Christians. Hindi na mapapahaba ang mundo ang buhay ng tao. Hanggang 120 na lang ang maximum. Okay? 120 lang ang maximum. Hindi na lalagpas doon. Pag sinabi ni Almighty Father, hindi na nasisira yun.
Napakahirap sa akin sabihin itong mga bagay na to, no? Sa inyo o dito sa internet, mahirap sa akin sabihin. Pero ito ang nakasulat sa Bible, itong pinapasabi ni Almighty Father. Ito ang message niya sa Revelation chapter 9. Masusundin ko ang tatay ko sa kahit sino pa man. Mas magtitiwala ako sa tatay ko. Lagi tayong mag-pray, lagi tayong hingatin ang kalakasan ng tatay natin, si Jesus, si Almighty Father. Tatay ba ninyo si Almighty Father? Kung kinoconsider nyo na tatay nyo siya, pagtiwalaan natin siya. Kung kinoconsider natin na tatay natin, si Almighty Father, kaisa niya si Jesus Christ. The Father and I are one, sabi ni Jesus Christ. At ibinigay na ni Almighty Father ang power and authority kay Jesus Christ. Kaya sasambahin natin si Jesus Christ. Dahil Diyos si Jesus Christ, yung mga nagsasabi ng prophet si Jesus Christ, Antichrist kayo. Kahit na mahal nyo si Almighty Father, Antichrist kayo kasi hindi nyo sinusunod yung sinasabi ni Almighty Father. Hindi ko pa rin mahanap yung mga kasama ko. Lagi natin tatandaan, no? Mahal na mahal tayo lahat niya. Almighty Father. So, binibigyan tayo ng warning dito. Love letter ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ sa atin. Tayong mga followers niya. Sabi niya, love letter, bakit may mga ganyan? It's a warning for us. Na makita natin kung kailan itong mga signs na to, makita natin kung kailan. Kung hindi man natin makita, dapat lagi tayong ready, handa. Mahirap ang mabuhay sa mundo na to. Kay Almighty Father lang tayo. Tsaka kay Jesus Christ makakahanap ng peace. Thank you and God loves us all so much.